Hello Leo, Sun, Moon Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Leo for today. We have 7 of air. Ayan. So, maaari meron kayong mga plano na buo na, pero maaaring ngayon kailangan ninyong before you implement that plan, makakailangan ninyong anuhin muna, i-revise, no? Kailangan ninyong reviewin muli, baka kailangan ninyo na may baguhin kayo rito. So there could be, dahil baka meron kayong mga bagong idea, baka meron kayong nakuhang mga bagong perspective, no? At na mai-apply ninyo rito sa plano ninyo. So kung ano man ito na plano ninyo, wag nyo munang i-implement, no? At reviewin ninyo, aralin ninyong uli, no? At baka meron pa kayong maidadagdag or mai-improve dito. So what else? We have 7 of water, another 7, no? And Leo, number 7 is a very lucky number, no? Kaya maaring yung 7 na ito, this could be swerte pagdating sa pera, no? So, I suggest pakitignan po ninyo ang number 77, no? For more guidance. Marami na din sa Google ang nag-explain ng mga number meanings. Kaya I suggest po, tignan po ninyo yan, number 77. Okay? So, maaari talaga na meron kayong desisyon na haharapin dito and medyo mahihirapan siguro kayo sa pagde-decide because maybe this is related to opportunities, ano? At maaaring sabay-sabay kasi ang pagpasok ng opportunities na to at maaaring kayo ay malito sa pagpipili nung kung aling opportunity, okay? So you may do research dito. Maaaring kailangan din ninyo na magtanong-tanong pa kayo. Kailangan ninyo na pag-isipan mabuti and mag-ano kayo, no? Leo, makakatulong sa inyo if you are going to listen to your intuition. Kasi yung intuition ninyo, ito yung laging magbubulong sa inyo kung ano ang dapat, kung saan kayo dapat, saan kayo papunta, yung ganon. It will always lead you to the right direction, okay, Leo? Kaya, kung nahihirapan kayong magdesisyon using your logical mind, use your intuitive mind, okay? So, what else? We have the world energy. May travel kayo, no? This could be international travel, Leo. So, maaaring babiyahe kayo rito na sa ibang bansa, no? Baka mamamasyal kayo, baka trabaho na to, baka migration ito. So, depende sa inyong sitwasyon, ano, Leo. This is also a time for joy, contentment, pagpapasalamat, at saka success. No? Panahon ito ng inyong pagtatagumpay. This is a time for success ninyo. May mga ma-accomplish kayo rito at this time. So, maaring yan ay related sa inyong trabaho, sa inyong career, yung gano'n, ano. And you are going to level up na. Meron kayong mga sisimulang bago dito kasi this is also a new beginning energy. So, definitely, meron kayong mga sisimulang bagong enterprise, bagong project, pag-aaral, or maaari din na related dito sa relationship, no, Leo? Maaaring kayo magsisimula din ng bagong level ng inyong relationship or bagong relasyon. So, maaaring ganun ang ganap dito for some of you. What else? We have High Priestess. Ayan, sabi ko kanina, 'di ba? Allow your intuition to be your guide. Ito rin ang panawagan sa inyo ni High Priestess na yung intuitive messages, no, paparating sa inyo. Yung psychic abilities ninyo are on point. Kaya ngayon, ganon din ang sinasabi ni High Priestess. Talagang pinapaalalahanan kayo na makinig kayo sa inyong intuition, no? And practice patience. Kasi hindi naman agad-agad nating naririnig yan, no? Lalo-lalo na kung lagi tayong busy, laging may ginagawang katawan natin, ganun din ang isipan natin, andar ng andar, most likely hindi ninyo maririnig yung intuition ninyo. Kaya most likely, kailangan ninyo rito na magpahinga muna. Kailangan ninyo rito na mag-step back muna ng kahit saglit lang, no? At magpahinga,
At go deep within you, no, para makapag-focus kayo sa sarili ninyo. Okay? At maririnig na ninyo yung bulong ng iyong intuition when your mind is quiet, when your body is resting. Okay? So, pakinggan ninyo ang iyong intuition. Okay? Yun ang gawin ninyo sa ngayon. Malaking tulong yan para sa pagdedesisyon ninyo. We have King of Water. Ayan. So, maaring meron ditong meron kayong lalapitan siguro, no? Someone that is very emotionally matured na, very trustworthy, very compassionate person, respected siya, no? At very intuitive and sensitive. So, siguro hahanap kayo ng taong makakapag-advise sa inyo, magbibigay sa inyo ng kalinawan sa inyong isipan. So, maybe you are looking for someone like that na makakatulong sa inyo dito sa pagdedesisyon, no? So, siguro nagtatanong-tanong kayo or maybe you're approaching someone, no, na alam mong sa'yo, very honest, no, yung opinion na binibigay sa'yo. At this could be someone, no, na Cancer, Scorpio, Pisces sign. What else? We have ego. Ayan. So, sabi dito, a false sense of entrampment, being overly focused on material things, negative or fear-based focus. So, ayan. So, siguro ang iba sa inyo, super focused kayo sa mga material na bagay, super focused kayo sa kayamanan, sa pagpapayaman, sa paghahanap ng pera, yung ganun ba? Yung parang na-overwhelm kayo of the thought, no, na dapat magkaroon na kayo ng maraming pera, dapat manalo na kayo sa lottery, dapat magkaroon na kayo ng ganito kalaking bahay, or kung ano-ano pa, no? So, maybe, ang iba sa inyo nandoon, no, yung 100% focus ninyo. And maybe, nanineglect na ninyo ang ibang parte ng buhay ninyo na dapat ninyong asikasuhin, no? So, what else? We have the moon. Ayan. So, this is talking about also intuition, dreams, psychic abilities ninyo. Nire-remind kayo na it's on point at this time. So, yun. Maaari talaga, no, na mayroong mga importanteng guidance na pinapadala sa inyo ang universe sa ngayon that you really need to pay attention to. Kaya ang daming paulit-ulit na mensahe para sa inyo na mag-pay attention kayo sa inyong intuition. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.